So yan po, maligayang bati po sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Sa ngayon naman po ay ating bibigyan pansin itong mga tungkol naman po sa bigas. So sa ngayon ay nandito tayo ngayon sa may palabigasan dito sa Baguio, kung saan nandito yung mga bigas natin at kukumustahin natin yung mga presyo. We are going to compare yung mga presyo nila ngayon, kung mabababa ang presyo ng mga bigas ngayon o mataas ang presyo ng bigas ngayon. So ito po ay magkabilaan. Papasyalan natin lahat itong mga palabigasan natin dito sa Baguio. Kapatid, yung mga presyo ng bigas. Kumusta po yung mga presyo ng bigas natin? Sa ngayon, kumusta po yung presyo ng mga bigas natin? Okay naman po, sir. Mababa lang ba ito o tumaas? Tumaas, sir. Tumaas siyempre, oo. So, kumusta naman yung bintahan at tumaas yung presyo ng mga bigas sa observation mo sa mga consumers natin? Sir, hinahanap pa rin nila talaga yung mura. Yung mura, oo. So, sa madali sabi, yung mga kababayan natin, Ako ng presidente na nung election na magkakaroon ng 20. oo nga, no? Oo. Hanggang ngayon, hinahanap nila yun. Hinahanap nila yung pangako ng mga kinaukulan Yes. na mababasa na yung mga bigas. Pero until now, mataas pa rin. Yung nga, kaya pinuntahan ko kayo kasi gusto kong bigyan pansin itong mga palabigasan natin kung kumusta nga kasi maraming nahihirapan sa ngayon. Naman, sir, yung nilabas ni Presidente na executive order, tumupad naman po tayo. Yun po yung 45. Opo. Yung well-milled rice. Para kahit pa paano makakuan ang mga consumer natin. So anong masasabi mo ngayon bilang retailer rice retailer? So, kontintis lang, sir, hanggang sa magkaroon tayo ng mga supply, na magandang supply ng sa mga rice site, sa mga miller, saka sa mga farmers po. Yun lang naman po inihintay natin. Pero pag may maganda na supply po, saka siguro tayo bababa na uli. So yan. So mataas ayon sa ating kapatid dito, isang gentleman na kinakausap natin dito, ay mataas nga yung presyo ng mga bigas ngayon. At ayon sa kanya, yung kanyang karamihan sa customers ay hinahanap nila yung murang presyo ng bigas. Opo, sir. Oo. So yan po. At maraming salamat sa kanya. At ito nga po, mga kapatid, yung presyo ng mga bigas natin ngayon ay dito. Mataas yung presyo ng bigas ngayon dito. At ayon sa kanya ay yung mga customers ay hinahanap nila yung murang presyo ng bigas. So yun po. At hopefully na one of this day bababa nga ang presyo ng mga bigas. Kasi once na mataas yung presyo ng mga bigas natin, walang ibang nahihirapan kundi yung ating mga kababayan. Naalala ko nga yung sabi ng isang mga kapatid natin, kahit walang ulam, basta may bigas, yun ang okay. Ngayon, so yun, doon natin nakikita na talagang importante yung bigas sa atin. Kahit walang ulam daw, basta may bigas, okay na. Pero paano ngayon mahal nga yung presyo ng bigas ngayon. So yan po, mga kapatid. At maraming salamat sa kapatid natin na kinausap natin dito. At ituloy po natin na ikutin itong mga palabigasan natin dito sa Baguio. Ayan, medyo mahaba po ito, magkabilaan po ito, mga kapatid. Ayan po. Yan po yung mga presyo ng bigas natin. Medyo ilayo natin konti. Sila po yung nagbibinta. At kumusta naman po kayo? Kumusta naman po yung presyo ng mga bigas natin? Lalong-lalo na po yung bumibili sa atin. Okay naman. Oo. Pero ano pong masasabi mo sa presyo ng mga bigas natin ngayon? Mura o mataas? May mga matataas po tayo, tapos may mga mura po tayo. Kumpara sa nakaraang taon, mura noong nakaraang taon? Opo, mas mura po nakaraang Mas mura nung nakaraang taon. Opo. So ngayon, tumaas? Medyo po tumaas po mga bigas natin ngayon. Okay. At ano po naman yung napapansin mo sa mga consumers natin? Nahihirapan ba sila o okay lang? Opo, nahirapan po sila pag mahal ang bigas, pero pag mura po is dun talaga sila nakakamura. At ano po naman yung sinasabi nila? Siyempre nabibigla po sila kasi mahal po ang bigas. Hindi din po namin yung namin presyo kasi ang pasa po sa amin is mahal din po. So ang ginagawa din po namin, nakikiusap po kami para parang magkisama po kami kasi tumaas po ang bigas. So yung naririnig mo sa kanila, sana bababa yung bigas, gano'n? Opo. Sana po, ganun. Opo.
So yan po mga kapatid, talagang tumaas nga yung presyo ng mga bigas natin ngayon, pero wala tayong magagawa kasi kuan ito, hindi naman sila yung producers ng bigas. Inaangkat din, di ba? Oo. So yun, pag-alaman natin dito na yung nga maraming nagsusumamo na mga consumers natin na sana bababa yung presyo ng mga bigas. Ayan. Oo. May mga kapatid dito kayo. Opo. Okay. So yan po, maraming salamat po at yun, tatawid ulit tayo kasi ayan, marami. Sunod-sunod dito yung nagbibinta ng bigas. Ito pa sila. So yan po, talagang mataas yung presyo ng bigas natin ngayon. Yan po, mga ganun po. Opo, ito po. Kausapin naman natin itong isang gentleman dito kung ano naman yung masasabi niyo. Kumusta naman ma'am yung bintahan niyo sa bigas ngayon? Okay naman po. Okay naman. Okay po. Ano pong ibig mong sabihin sa okay naman? Medyo gumagalaw na din naman na. Hindi gaya noong mga mahal po ang bigas. Talagang hindi po gaanong gumagalaw ang bigas. Ngayon medyo makuha na din kasi meron na tayong 45, may 50 na. Kasi noon ang pinakamababa talaga is 53, na maganda. Opo. Oo. So ngayon, Okay naman na, sir. okay naman. Opo. So yung mga customers ninyo, anong masasabi? Ayun, sabi nila okay na daw. Okay na Medyo bumababa na, medyo nakakahinga na sila sa presyo ng bigas. Ay, ganun. So ibig mo sabihin, nung previously, medyo mas mataas pa. Mas mataas pa po. Opo. Although parang mataas pa rin ngayon. Pero Mataas mas pa rin pero mas mababa na ngayon kaysa nung mga nakaraan. So yung mga naririnig mo sa mga bumibili sa'yo, anong sinasabi nila? Ayun, tuwan-tuwa sila kasi meron na silang nabibiling 45, may 50 na, hindi gaya noon na 53 talaga. So may 53 noon. Yes po. So anong recommendation mo ngayon? Sana tuluyang ng bababa pa. Tuluyang bababa para naman di kawawa ang ating mga kababayan. Yun nga. Ayun. So maraming salamat ma'am. At yun, ito po naman ma'am, yung isang nakausap natin mga kababayan, yung rice retailer dito sa lungsod ng Baguio. So maraming salamat po. Yan. So ito pa. Ito yung mga presyo nila. Sabi nila may 50 plus pa noon. At ngayon medyo may konting pagbababa. So yan po. Ito pa. Ito yung mga presyo ng mga bigas natin dito sa Baguio. Yung Hasmin 60, may 57, ha? Ayan Yan. Hindi kayo nagbebenta ng NFA? Walang nagbebenta ng NFA dito? Wala po. Wala. Oo. So yan po. Kumusta naman yung bintahan mo sa bigas ngayon? Kailan po? Anong ibig niyong sabihin sa okay lang? Yung iba, okay. At saka itong mga presyo ng bigas na ito, mataas ba ito o okay lang ito? Mababa. Mataas. So anong napapansin mo sa mga consumers natin? Ibig kong sabihin yung bumibili sa inyo. Are they complaining o okay lang sa kanila? Okay lang po sa kanila. Okay lang daw. Opo. Ganun ba? So yan. So mula kaninang umaga, mga magkano na yung nabinta mo? Ilang kilo na? Mga 25 na po ata. 25. Opo. So hanggang maghapon, ano sa akala mo? Ay, hindi ko po alam. Ay, yun wala. So, pero so far, as of this morning, nakabinta na kayo ng 25 kilos. Opo. Ano Dito yun? lang po. Ilang customers yun? Isa lang yun o Ay, hindi po ay isa yun. Baka halos. mga may 10, ganun? Opo. So, with that number of personality na bumili sa inyo, ibig sabihin, konti lang yung kilo na binibili nila. Opo. Opo. So, yan po. Maraming salamat, ma'am. At yun po yung nakausap natin. At nandito nga tayo kasi tinitignan natin itong kwan. Sinabi ko nga na binigyan natin pansin itong presyo ng mga bigas natin. Pero yun, so far, yung nakausap natin talagang mataas pa yung presyo ng bigas natin ngayon. At yun nga, maraming nagsusumamo na kababayan natin na sana sa presyong mga ito ay bababa pa sana para hindi sila mahirapan. Kaya nga, uulitin ko nga yung sinabi ng isang kapatid natin noon na di bali nang walang ulam basta may bigas. Yun. So ganun ka-importante. Hello sir, kumusta po kayo? Kumusta po yung bintahan natin sa bigas? Okay lang po. Ayan po. So ito po yung mga presyo ng bigas natin dito sa Public Market Baguio. Ayan po. At as we can see, parang mataas pa rin ang mga tag ng mga bigas natin dito. Opo. So ayan po. Ito po. Dito po. So kung kayo po ay bibili ng bigas, dito lang po. Nakahilera dito yung mga bigas natin. Ayan. Oo. Yan po.
Yan po si ma'am. Kakausapin natin kung pwede. Ayan, hindi daw pwede. Busy siya. Ha? Ayan po. Ito yung presyo natin ha. Kasi importante itong bigas na obserbahan natin kung kumusta na yung mga presyo ng ating bigas. Kasi yung bigas natin, iba't iba. Mayroong Ifugao, yun. May galing sa Ifugao, Japanese rice, yun. Ito yung Ifugao rice, 60 kilos ha. Ito yung Ifugao rice. Yan, 60 kilos siya. Yun. Oo. Yan. Oh, may 100 yung bongkita. May 100. So, yan. So, ito po. Ganyan po mga kapatid. Yung presyo ng bigas natin dito. Yan. Hindi po tayo makapag-live. Mawawala yung internet. Oo. Oh. So, ganito po yung presyo ng mga bigas natin. Opo. Yan po. Ito po. Yung mga bigas natin ha, mga kapatid. Oh. Ayan. Halos pare-parehas. Mataas pa rin. Ayan. Ito po. Ayan. Oh. Ayan. Ito si ma'am, kakausapin natin kung pwede tungkol sa presyo ng bigas. Oh. Hello ma'am, kumusta po kayo? Kumusta po yung binta ninyo sa bigas? Ganun pa rin kuya. Medyo Ano po ibig nyo sabihin sa ganun pa rin? may mataas, may mababa. Na presyo ng bigas ninyo. So Opo. kaninang umaga hanggang sa oras na ito, mga magkano ng kilo yung binabinta na ninyo? Meron na rin po, kahit papano. Ilang kilo na po? Sa kabila, nakabinta daw ng 25 kilo. Meron na rin po, may Mayroon na rin po. Opo. Oo. So, yung 25 kilos na nabinta mo, mga ilang katao yun? Isa lang ba yun? O, Hindi naman po, iba-iba. iba-iba. So, ibig sabihin, Opo. malit lang yung kilo na Opo, binili nila. per kilo lang sila pag bumibili, hindi naman per sack. So, sa Opo. presyo na nakikita natin sa tag ninyo, hindi naman nagre-reklamo yung mga tao. Hindi naman po yung iba, pero yung iba ganun pa rin. Sinasabi nilang mataas. Mataas pa rin. So, ano naman yung nasabi mo sa kanila when they say that word? Ganun talaga ma'am, kasi yung delivery namin, yun ang kuwan. Yung presyong binibigay sa amin. Kaya Ibig sabihin, mataas. wala tayong magagawa kasi mataas din yung bili Opo. namin, sabi niyo. Opo. Maraming salamat Sige po. Thank you po. very much at good luck sa negosyo nyo. Yan po. So yan po narinig natin na may mga nagrereklamo daw, nagsusumami pa rin, nagsusumamo na sana bababa yung mga presyo ng mga bigas natin ngayon dito. Yan po. So yan po yung presyo ng mga bigas natin dito. Oo. Tignan ko yung Ifugao. Yung bongkita, yun 100. Oo. Yan o. Yan, busy sila. Kung may hindi busy, kakausapin natin. Yan. Ito po, dito tayo sa kabila. Yan. Ito, yung mga presyo ng bigas dito. Hello. Yan po. Yan. Yan po, ipakita ko lang sa inyo itong mga presyo ng mga bigas natin dito. Ayan. Dito pa rin. Tignan nyo yung mga price, 50, 53, 54. Wala nang 22 ngayon na makikita mo. Talagang sobrang triple, ha? Ayan. Yan po. Ito po. Nasa kabilang lane na tayo ng bintahan ng bigas. Ito po. Hanggang sa 45. Hanggang sa 45 yung pinakamababa na mayroon ding 40 pesos per kilo. Itong dog rice eh. Dog rice siya. Yan. So 45 yung pinakamababa dito, maliban lang yung dog rice na 40 kilos. So yan po. So yan po mga kapatid, at pupunta tayo sa kabila. Yan. Kung may available na makakausap natin, kakausapin natin. Ayan po. Ayan po mga kapatid. Ito naman po yung presyo ng bigas natin. Subukan natin kausapin yung isang gentleman dito kung pwede. Yan, kausapin natin. Kumusta naman yung bintahan ng bigas ninyo? Okay. Ayan, wag na. Sa kabila. Pero ito, yung presyo, tignan nyo, Ayan. Ayan. Itong Sinandoming. Ayan po. Dito naman sa kabila. So, ayan po. Ito yung retail, per kilo ang pinag-usapan natin dito. Yung per kilo. Ayan. Ayan po. Dito po, yung bintahan ng mga bigas natin, mga kapatid.
Kaya at the same time, tinuturuan ko po kayo. I'm giving you information na kung bibili kayo ng mga bigas ay dito kayo pupunta. Kaya lang huwag kayong magtaka kung sa akala nyo ay mataas dahil wala rin silang magagawa dahil mataas din yung pagbili nila sa mga bigas na ito. Kaya ganito rin yung mga price ng per kilo na kanilang ibinibenta. So yun, patuloy ang pag-ikot natin. Ito naman yung isa. Oo. Kausapin natin si ma'am kung pwede, kumustahin natin kung kumusta yung bintahan nila sa bigas. Hello ma'am, kumusta po kayo? Kumusta po yung binta nyo sa bigas natin? Okay lang po, medyo mahal. Ano po ibig nyo sabihin sa okay lang? Ay, ano po, matumal din ang bentahan, sir, kasi mahal nga ang bigas. So yan yung dahilan, parang matumal dahil mahal yung bigas. Oo. So kaninang umaga, mga ilan na kilo yung binta nyo? Ano, 10. Mga 10. 10 kilo nakabinta na Oo, kayo. mga 5, dalawa kasi ang mga bumibili ngayon. So yung 10 kilo na nabinta nyo, mga ilang tao yun? Ano lang, mga 3, ganyan. Kasi kung mga 3, 2 binibili eh. Minsan 5. Ibig Yung sabihin- mabili yung 45 na yan. Yung 45 yung mabili. Kasi mas mura kasi Kasi po. yun yung pinakamura na presyo ng bigas natin ngayon. Yes, sir. So sa mga customers na bumibili sa atin, ano naman yung words o salita na napapakinggan mo sa kanila tungkol sa mataas na presyo ng bigas? Ang hinahanap po yung sinasabing mura. Yung 45, 40, yung 20 nga pa, hinahanap pa eh. Yung 20. Kasi dati doon may 20, Yung sabi diba? nga, yun ang palaging tanong, yung kung may 20. Eh wala Parang pa may naman. sinisisi nila, ano naman yung na-mention nila na parang pupuntahan yung salita nilang yan. Sabi ni yun, 20 daw. Ganon ang sabi. Yung inaasahan nilang 20 nga, Oo, yung so sinasabi. Oo, so ano naman yung nasabi mo sa kanila when they will ask that, nung nasabi nilang Eh Sabi sabi ko nila naman ganyan. po ay yun ang binigay na 45, wala po pa yung 20. 45 at saka 41. Hinihintay pa lang namin yung 41 na sinasabi, yung regular rice. kailan kaya natin mahihintay yun? Hindi lang natin alam, bigla lang naman yung 45 na yan eh. Hintayin natin yung 41. Hanggang mag-22 sana. Yan, sana. Kasi yung lagi ang hanap 20. Yun lang po. So sa madali sabi, maraming nagsusumamo na kababayan natin. Na magiging mura ang bigas sana. Yung 20 sana, tsaka yung mga 40, hinahanap dati mga 40, yung dating prices ba? Ngayon, matataas. Ano Ayan. kaya ang dahilan at mas lalo pang tumaas yung presyo ng mga bigas? Ewan ko ba sa mga siguro mga dealer o ganyan. Mga supplier kasi din. Yung kinukuhaan namin, mahal ang bigay. Talaga namang mahal din ang benta. So yun, yung pinakamura dito, 45. 45 po yung well meal. Ngayon. Pinakamurang presyo ng bigas natin ngayon, mga 45. kababayan, 45. Yung well meal. May mura pa yung dog rice. Dog rice. Yes po. Umabot ng 42 na ang dog rice Pero natin. mataas pa rin yun. Dati 25 lang po yun eh. Oo. You see? Ngayon, tumaas masyado. Okay, naalala ko ngayon yung sabi ng isang kaibigan natin na di baling walang ulam basta may bigas. Bigasaw po. So yun, di ba? Oo. Anong pagkakaintindi mo doon? Siyempre Di baling walang ulam basta may may bigas. bigas. Kasi mahalaga naman talaga yung bigas na So yan. ibig sabihin, importante Yung yung bigas. bigas. Kahit Oo. hindi na sila bibili ng ulam, Basta may bigas. yung bibili. Pwede naman ulamin ng asin, tsaka kape, di ba po? Correct. Yan, maraming salamat ma'am at maraming salamat sa oras nyo. So Saan yan po yan, ma'am? Ay, Oo. sir. Oo, yan po. Sa social media po ito. Oo. So yan po kasi binigyan natin pansin itong bigas kasi importante nga sa buhay natin ito. Oo. So yan po. Maraming salamat po. At yan po. Napag-alaman natin sa isang rice retailer dito na so far ang pinakamababa na presyo ng bigas ngayon ay yung 45 well-milled rice. Local. At saka yung may dog rice pero 32 pa rin. Mataas pa rin yun. Yan po. Yan po. So pupunta tayo sa kabila. So ito naman yung presyo sa isang rice retailer section dito. Ayan. 45 pa rin yung nakikita natin na pinakamababa. Oo. Yan po. Dito naman. Yan. Yan po mga kapatid yung presyo. Yan. So mataas talaga. Yan po. Yan, kakausapin natin si ma'am kung kumusta naman yung kanyang presyo. Sige, busy siya, busy. Yan po, ito.
Ito, yung mga presyo ng bigas natin. Inuulit ko po, binigyan natin pansin itong presyo ng mga bigas natin dahil napaka-importante sa buhay natin itong bigas na ito. Na napapansin natin talagang pataas ng pataas. Pero sana mangyari yung sinabi nila sa kabila na sana bababa yung presyo ng ating bigas. So mula dito, pupunta tayo sa kabila. So nandito na tayo mga kapatid sa huling bahagi, huling banda ng palabigasan dito sa Baguio. Ito yung mga red rice, siyempre mataas talaga yung red rice. Itong organic 100 black rice. Ayan. Ayan po. So, Balitanaw. Ito yung mga presyo. Oh, ito malagkit yung presyo niya. Ayan. Oo. Ayan. Ito yung brown rice. Ayan, gusto ko itong brown rice. Bibili ako ng ganito one of this day. Oo. Ito dapat yung mga matatanda, ito na yung kinakain na nila para ibalik sa dating gawi. Oo. Yung mga ninuno natin, puro ganito yung kinakain kasi sila mismo yung yung tawag nung bayo. Oo, yung bayo na tinatawag. Yan. So mahahaba yung buhay nilang noon, mga nip. Ngayon, kumusta yung bintahan nyo sa bigas? Ayun na. Kaninang umaga hanggang sa oras na ito, mga ilan ang kilo yung nabinta nyo? Ganda-ganda naman. Oo. Mga ilang kilo na yung nabinta nyo, mother? Ewan ko ata, ito naman ang sales ko sa May apat na. 2,246. Yung nabinta mo? Nabinta, yung pira ng binta ko, lahat-lahat Lahat-lahat na. So mga ilang kilo na yun? With that amount na naipakita mo sa amin? Mga siguro, kurang-kurang na 50 kilos yan. So yung kilo na yan, mga ilang tao yun na bumili? Hindi ko alam, hindi ko nabilang. May ibig mong sabihin, hindi lang dalawa yun? Hindi, may iba-iba ata, 3, 2, 5, ganun. So, kunting kilo yung binibili? Oo. Bakit kaya ganun, ma'am? Siyempre, sa presyo, mahal. Mahal ang presyo. So, yun yung dahilan? Yung karamihan, ito namang 45, ito naman ang bagas ni Marcos. Kahit sa kabila, yung 45 daw, yung 45. karamihan sa binibili. Yan ang karamihan. Yun yung pinakamura. At saka yung 50 namin, maganda naman ng 50. So iso yung presyo ng bigas na pinagbibili ni mother dito. At yun yung pinakita nila nakita natin na bintahan niya mula kaninang umaga, pero maraming tao yun kasi maliliit daw yung kilo na binibinta nila. So kinukuha. So ano naman yung naririnig mo na sinasabi nila dahil tungkol sa mataas na presyo ng bigas natin ngayon? Kailan daw bababa ang presyo ng bigas? Sabi ko naman, tingnan natin dito sa anihan, di ba? Mag-ano sila dito sa mga October? Oo. Yan, tingnan natin, baka bababa rin kako. Anong sabi nila? Sana, sabi naman. Alam naman nila na sa ganitong month na ito ang kagitna ng kaanuan ng bigas. Noon pa, matanda na ako dito sa bigasan. Basta September, October, yan ang kaano ng bigas. Lalo na sa ngayon, walang NFA, di lalong nagipit na. Ganon. Kapag walang NFA talaga, wala talaga mangyari sa kahit ilan ang bagas natin dito sa Philippines. Mas maganda pa rin kung may NFA para may kalaban ng komersyal. Bakit wala na bang NFA ngayon? Wala naman. Meron NFA pero doon sa may hindi nila binibigay sa kagaya kong mga retailer. Hindi na nila binibigay sa retailer? Hindi, walang ibinibigay. Wala pang pumunta dito sa Baguio eh. Siguro meron siguro sa Kadiwa pero yun na lang ibibigay sa mga ganun. So ano yung recommendation mo? Dapat may NFA na ibibigay sa mga retailer tulad nyo? Oo, magbigay sila ng NFA para may kalaban naman ng komersyal. Siyempre kung walang kalaban ng komersyal, hindi sila bababa. Ganun pa rin. Pero kapag may NFA, ibaba nila ang presyo. Mother, hindi ko natandaan kung kailan tumaas yung presyo ng bigas. Ikaw, kaya matanong ko sa'yo, kailan mo ba napansin na tumaas yung presyo ng bigas? Hanggang sa July pa. Nag-umpisa nung July? July. So nag-umpisa nung July, ayon kay Mother, doon
nag-umpisa yung bigas na tumaas yung presyo? June, July ata yun. Ganun. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy na yun. Tuloy na ngayon. Pero sa Palagay mo, kailan kaya? medyo maganda ta, may mababang presyo, kaya meron kaming 50 na maganda. O, tingnan mo. Dati-dati, itong well mill na ito ang 50 namin. Pero sa ngayon nga binaba ni Marcos para meron kami mababa, kami ang loss. Na-loss kami sa 5 pesos. Ginawa namin na 45. Yun ang 50 namin. So yun. Maraming salamat ma'am at maraming salamat sa oras nyo. At yun, magtulungan na lang tayo. Oo, sabihin mo na lang sa mga kababayan natin na medyo tiyaga-tiyaga muna. Baka may awa ng Panginoong Diyos at magmilagro, bababa ang bigas. Yan ang sinasabi sa ko na wag nating hope natin kay Ferdinand Marcos. Meron din yun, imposible, mayaman yan, tutulungan niya tayo. Ganun lang para mamaganang Para maibsan yung hindi rikrik nada mo ta. Stress. Kasi nakapagbibigay din yung stress di ba? Yan, tama ka dyan. Lalabas ka tapos nasa isip mo na talagang mataas. Mahal lahat. Hindi ka mapakali. Tama kaya itong budget ko o baka kulang? Kurang talaga yung budget ng isang katulad kong isang araw, isang tukak, di ba? Yan. So, yan po. Maraming salamat, Mother, at good luck sa negosyo. Thank you. Bye-bye. Opo. So, yan po. Yan po yung presyo. So, yan po si Mother at marami siyang napag-alaman sa mga request ng kanilang mga customers na bumibili sa kanya tungkol sa mataas na presyo ng ating bigas. So, yan po. So, ito pa yung mga palabigasan natin dito. At halos parehas naman. Oo, halos parehas. Ito yung ano. So ngayon sa mga rice retailer natin, wala pala silang NFE ngayon. They are not allowed to hindi na sila pwedeng magbenta kaya hindi na sila binibigyan ng ating kinaukulan. So ito po yung mga iba sa rice retailer natin. Kakausapin natin si Ma'am kung pwede siya. Hello Ma'am, kumusta po yung bintahan niyo sa bigas ngayon? Medyo matumal po kasi mahal po ang bigas eh. So yun yung dahilan. Opo. Dahil mahal. Unti lang po hindi po gaano karami hindi tulad dati. Yung bumibili. Opo. Unlike before na mura, marami. Opo. So mga ilang kilo Nahihirapan. na mo kaninang umaga? Mga nasa po, 20 mga ganon. 20 kilos na. Opo. So yung 20 kilos na nabinta mo, mga ilang katao yun? Isa lang yung dalawa o? Marami na sir. Ay marami. So ibig sabihin, Unti-unti lang yung Unti-unti binibili yung nila. binibili. 3, 2, ganon. so ang pinaka-rational doon dahil Mahal po ang Mahal bigas. yung- Kaya unti-unti lang po yung binibili nila. so ano yung nasasabi mo na salita nila tungkol sa mataas na presyo ng bigas? Wait lang sir, si ma'am na lang yung kausapin. Okay. So yan po. Okay, Ate that's enough. Lori. Okay, at least yun yung napag-alaman. Okay. Oo. Okay lang po, sige. Salamat po. Oo. So yan po, ang pinaka-point natin dito, medyo unti-unti yung bumibili sa kanila. O dahil sa tuloy-tuloy na high price ng ating mga bigas. So maraming salamat po. Thank you very much. Opo. So yan. O ito na yung pinaka-last na hilira ng ating palabigasan dito sa Baguio. At yun, halos pare-parehas yung napag-alaman natin na salita ng mga bumibili ng mga bigas natin. Siyan po ito. Ayan. Siyan po. Ito. Ito naman. Ito na yung isa pa sa bigas natin. Ayan. Mataas siya. Ayan po. Ito yung bigas natin. Yan po. Ito. Halos pare-parehas, Angelica pa rin. Oo, yung 45 well-milled rice, local. Hello, kumusta po kayo ma'am? Kumusta po yung binta nyo sa bigas? Huwag na po ako. Sige, huwag na. Oo. Ayan, busy siya, busy ma'am. Oo, busy po si ma'am. Okay. Ayan. Halos pare-parehas naman yung presyo nila. Walang pagkakaiba. At halos sa mga nakausap na natin, ay pare-parehas yung salita na bitawan ng mga customer sa kanila bilang retailers ng rice dito sa lungsod ng Baguio. So yan po, ayan na. Ito po yung isa sa rice retailer natin. Hello, kumusta po kayo? Kumusta po yung binta nyo sa bigas mula kanina umaga? Mga ilang kilo na po yung nabinta nyo? Huwag na po.
Sige. Thank you very much. Ayaw magsalita si ma'am. Okay lang. Oo. So ito lang po. Ito yung binibinta niya. Halos parehas din. Walang pagkakaiba. Halos lahat sila na nagbibinta ng bigas, rice retailer, ay pare-parehas yung presyo. Ayan po. Maraming salamat, ma'am. Bye-bye po. Yan. So ito. Yan. Ito po, yung isa sa bintahan ng bigas natin dito, mga kapatid. So ito na, yung huli natin. Hello kapatid, kumusta po yung bintayo ng bigas? Medyo mahina. Mahina, bakit kaya mahina? Kasi tumaas yung rice. So yan yung dahilan, kaya mahina din. Oo. So dahil tumaas yung presyo ng bigas, mahina din yung bumibili. Mahina po kasi tumaas. Kaya yung 5 kilong na kukunin sana nila, nagiging 4 na. 4 na lang. Oo. Kasi tumaas eh. So kaninang umaga hanggang sa oras na ito, mga ilan na kilos yung nabenta mo? Medyo meron naman po konti. Mga ilan, mga 20 kilos. Meron. May mga 50 kilos gano'n. Mga may 50 kilos na. So, yung 50 kilos na nabinta mo, mga ilang katao yung bumili nun? Mga po. May 10, dalawa. Mga 15 gano'n. 15 yung 50 kilos. 15. Ibig sabihin, maliit talaga yung binibili. Maliit. Dahil sa tumaas yung rice. So dahil sa taas ng presyo ng ating bigas ngayon, ano naman yung naririnig mo na sinasabi ng mga bumibili sa inyo? Wala tayong magagawa eh. Si Bongbong naman yung sinasabi. Si Bongbong naman yung naririnig ko kaya. Yan yung sabi nila. Pero hindi naman si Bongbong yung panahon lang naman. Kasi na-typhoon na ito nga nag-typhoon. Siyempre na bagyo yung mga palay. Hindi tayo makaani kasi nahulog yung mga nila. Nahulog yung tawag doon, yung bottle. Kaya maliit na lang yung naaani natin kaya yun tumaas yung bigas. Bilang rice retailer dito sa Baguio, kailan mo na-observe na tumaas yung presyo ng bigas natin? Anong buwan? Last year o ano? Nung sir. Yung tumaas siya. Kailan nag-umpisa yung taasan ng bigas natin, price? Kailan ba yun? Nag-umpisa ba nung January? January. Hindi, nung yata. Sa kabila, sinabi na mula nung June, July. July yata. Mga July. Apa. So, ano naman yung sinasagot mo sa mga customers mo nung sinasabi nila na parang nagsusumamo sila sa taas ng presyo? Ano naman yung nasasabi mo sa kanila? Wala, madam, kasi ganun talaga, tumaas yung bigas. Ganun. Puhunan namin. Ganun. So sa palagay mo, babalik pa rin sila na bibili sa'yo? Naintindihan naman nila, kaya bumabalik sila. Ayan. So, yan. Ayan. So, maraming salamat. So, yan po yung konting panayam natin sa isang gentleman dito na nagbibinta ng bigas. Narinig po naman natin yung mga salita ng mga karamihan sa customers nila. At sabi niya, mula kaninang umaga nakabinta na sila ng 50 kilos at mga 15 katao yung bumili nun. So, ibig sabihin, maliliit yung kilo na binibili nila. Tinanong natin kung ano yung rason dahil sa mataas na presyo ng bigas. Kaya konti-konti yung binibili nila. So yan. So mula dito, maraming salamat sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. At ako naman po ang inyong lingkod, laging nagsasabi. Yan. So yan po mga kapatid. So yan po mga kapatid, mula dito sa isang rice retailer section dito, ako naman po ang inyong lingkod, laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko. Jose Culo po, babay na po.